Welcome sa explainer natin ngayon. Gusto kong simulan agad tayo sa isang napakatotoo pero medyo mabigat na tanong. Ilan sa inyo yung kayang-kayang ngumiti, normal na pumapasok sa trabaho at nakakapagbanggap na okay ang lahat, pero kapag mag-isa ka na lang, alam mong internally bleeding ka? Yung naka-survival mode ka lang talaga, functioning on the outside pero secretly broken on the inside? Kung nakaka-relate ka, well, huminga ka ng malalim dahil ang pagtatalakay natin ngayon ay eksaktong para sa'yo. Ang pag-uusapan natin ay hango miso sa isang napakagandang source material, ang librong Yahweh Rapha, Healing After Trauma. Isinulat ito ni Melvin C.C. Valenzuela, o mas kilala bilang Lolo Melvin. Alam nyo ba, isinulat niya ito right after niyang makasurvive sa isang life-threatening na stroke. Sa bingit ng kamatayan, na-realize niya na sobrang delikado pala nung functionally broken ka lang. Kaya hindi lang ito basta motivational book ha, isa itong radical recovery manual. Para siyang step-by-step guide para tuluyan kang makatawid mula sa trauma papunta sa genuine wholeness. Para masundan natin ng maayos, heto ang ating recovery system roadmap. Una, pag-uusapan natin ang kasinungalingan ng panahon. Pangalawa, paghahanap sa iyong marata. Pangatlo, tactical forgiveness. Pangapat, rebuilding ng internal system. At panghuli, ang 24-hour activation. Let's dive in! Section 1. Ang kasinungalingan ng panahon at kung bakit hindi gumagana ang simpleng paghihintay lang. Laging sinasabi sa atin, di ba, time heals all wounds. Pero bibigyan tayo dito ng konting lolo real talk. Ito ang totoo, hindi nagpapahilom ang panahon, tinatago lang nito ang sugat. Time only creates distance. Ang ginagawa lang ng panahon, tinuturuan ka kung paano mamuhay kasama yung sakit nang hindi mo talaga ginagamot. Kaya pala minsan may mga biglaang triggers tayo o kaya nag-overreact tayo sa maliliit na bagay kasi inisip mong pinaghilom na ng panahon yung sugat mo pero ang totoo, ibinaon mo lang siya ng buhay. Tingnan nyo ang napakalaking kaibahan ng functioning sa totoong healing. Kapag functioning ka lang, yes, nakakapagtrabaho ka, nakakangiti ka, nakakasurvive ka araw-araw. Pero deep inside, ubos na ubos ka na. Exhausting, di ba? Kapag healing naman, may peace ka, buo ka, at totoong malaya ka. Ang dami kasi sa atin nagsasettle na lang sa pagiging functional dahil takot na takot tayong balikan at harapin yung sakit. Pero honestly, hindi yan ang totoong buhay. Dito napapasok yung spiritual framework ni Lolo Melvin. Ipinapakilala niya ang pangalang Yahweh Rapha. Ito yung Hebrew name para sa The Lord Who Heals. At titingnan natin ang mismong ibig sabihin nito, hindi lang ito simpleng pagpapagaling. Ibig sabihin nito ay pag-restore, pag-aayos at pagtatahi muli. Kaya hindi ito temporary banded lang. Ang inaalok ng framework na ito ay isang surgical, system-level restoration. Kumbaga sa computer, literal na system restore. Inaayos mismo ng Diyos yung pinag-ugat at hindi lang basta tinatapalan ang mga sintomas. Section 2 na tayo, paghanap sa iyong mara o ang paglocate sa corrupted file system mo. So the crucial step here is understanding your mara. Sa Biblia kasi, ang mara ay isang lugar na may tubig pero sobrang pait kaya hindi mainom. Sa buhay natin, ang mara, ito yung sakit na tumagal at naging toxic. Ito yung buried wound na literal na nagiging corrupted file sa internal system mo. Nagiging filter siya eh. Mapapansin mo na lang, bigla kang hindi na nagtitiwala sa iba, nagiging distant ka, laging negative ang naiisip mo. Bakit ka mo? Dahil itong mara mo, siya na ang nagkokontrol sa utak at katawan mo nang hindi mo namamalayan. Kaya gusto kong tanungin ka na yon at kailangang sagutin mo ito ng may radical honesty. Gumagawa ka ba talaga ng paraan para mag-heal o naghihintay ka lang? Kasi God cannot heal what you refuse to acknowledge. Kung patuloy mong ide-deny na may mara ka, na may tinatago kang pait, walang mangyayaring healing. Kailangan mo ng active participation. Hindi pwede yung passive waiting lang. Moving on to Section 3, Tactical Forgiveness. Ito yung pag-delete sa corrupted file na nahanap natin. Tingnan nating mabuti ang pinagkaiba ng dalawang choices na ito. Kapag pinili mo ang bitterness, hinahawakan mo yung sakit. Literal na pinapanatili mong bukas yung sugat mo. Para kang may hawak na resibo ng utang tapos hinihintay mong magbayad yung taong nanakit sa'yo. Pero ang forgiveness, ito yung mismong pagpunit sa resibong iyon. Pinapakawalan mo na yung sakit para makapagsimula na ang healing. Gusto kong linawin ito. Ang pagpapatawad ay hindi sign ng kahinaan. Isa itong tactical release. Dinidelete mo na yung emotional debt na unti-unting pumapatay sa internal system mo. Kapag bitter ka kasi,
Nakafocus ka sa tao. Inaantay mo silang mag-sorry o umamin sa kasalanan nila. Pero naisip mo ba paano kung hindi mangyari yun? Forever ka na lang stuck? No way! Kapag pinili mo ang forgiveness, ang focus mo ay lumilipat sa sarili mong kalayaan. Hindi ibig sabihin na tama yung ginawa nila sa'yo, absolutely not. Ibig sabihin lang nito, hindi mo nahahayaan na kontrolin pa ng ginawa nila ang buhay mo ngayon. You are claiming your freedom. Pang-apat na section, rebuilding ng internal system. Dito natin i-align ulit ang isip, puso at katawan. Ito na, yung pinaka-goal ng Yahweh Rapha Framework. Hindi lang emosyon mo ang inaayos natin dito, kundi ang buong system mo. Kapag na-delete na yung corrupted file, magiging mas malinaw at stable na ang isip mo. Wala nang malalang overthinking. Ang puso mo na dating nakasara, muling magbubukas, pero this time may karunungan at boundaries na. At ang katawan mo na dati ay laging tense at pagod dahil sa survival mode, ngayon ay kalmado at regulated na. Out of survival mode and into true strength. Ang galing, di ba? Pero syempre, para ma-maintain natin ang bagong alignment na ito, inilatag ni Lolo Melvin ang mga practical daily disciplines na ito. Step 1, morning reset. Pagising mo, bago ka pa humawak ng phone, iset mo ng system mo na hindi ka na kontrolado ng past mo. Step 2, midday check. Kapag nai-stress ka na sa trabaho bandang hapon, mag-pause ka, huminga, at protektahan ng system. At step 3, night release. Bago matulog, bitawan mo lahat ng bigat at stress ng araw para hindi maipon bukas. Tandaan nyo ito consistency heals what intensity cannot. At ngayon, papasok na tayo sa Section 5, ang 24-hour activation, ang huling hakbang para i-lock in ang buong proseso. So heto ang eksaktong protocol na kailangan mong gawin within 24 hours habang fresh pa ang momentum. Hour 1 to 3, kumpletong katapatan. Sulat mo lahat ng sakit, as in no filters. Hour 4 to 6, buong pagpapalaya. Dito mo i-declare out loud ang iyong tactical forgiveness. Hour 7 to 12, system reset. Palitan mo ang lies ng katotohanan at linisin ang paligid mo. Hour 13 to 18, alignment. Hayaan mong mag-settle ang peace sa isip at katawan mo. At hour 19 to 24, lock it in. Matulog ka ng maayos, letting your newly restored system officially restart. Kailangan mong mag-take ng immediate, structured action ngayon din. Tatapusin natin ang explainer na ito sa isang napaka-powerful na realization. Basahin nyo ito. Hindi mo naiwala ang sarili mo. Natagpuan mo ang tunay mong sarili. Ang totoong healing, hindi nito binubura ang kwento mo. Ang ginagawa nito, permanenteng tinatanggal ang kontrol na nakaraan sa buhay mo ngayon. So, ngayong alam mo nang posible pala ang isang divine system restore, ang tanong ko sa'yo, handa ka na bang tuluyang bitawan ng resibo ng nakaraan at mamuhay ng totoong malaya? Pag-isipan mo yan. Hanggang sa muli, keep seeking the truth and keep healing.